Hay mga pare kong tunay, magandang araw sa inyong lahat. At dahil nga sobrang init ng panahon ngayon mga pare ko, inagayaan kami magkakapatid na maligo ng dagat. Mag-aalas 3 na nga nito ng hapon mga pare ko at sobrang init pa rin. At kung nagtataka nga kayo mga pare ko kung bakit sobrang init, ayun ay dahil sobrang hot ko, aray. Sa mga oras ngayon mga pare ko, niyayaya nila yung kapitbahay namin bata. Kaso nga lang hindi pinayagan ng magulang, aray. Paano ba naman, baka daw siya'y mapagpalo, aray. Sinama na rin nga pala ng kapatid ko bunso itong kanyang alagang aso. At ewan ko nga dyan bakit tinalian pa kahit naman di ng katala ay sunod ng sunod sa amin, aray. At ito ang isang kong kapatid ay napagod na daw maging tao kaya gusto na niya maging unggoy, hindi, joke. Kukuha sana siya ng buko mga pare ko kaso sabi ko wag na kasi sobrang taas baka mahulog siya. Pinapababa ko na nga siya dyan mga pare ko, baka sa halip ng dagat ang puntahan namin ay sa ospital, aray. Nabanggit ko na rin nga pala sa inyo mga pare ko na malapit lang bahay namin sa dagat, kaya naman libreng libre at kahit anong oras ay pwede kaming maligo. Sana all. Hindi na rin nga namin kailangan bumiyahe ng malayo para lang makaligo ng dagat mga pare ko. Babiyahe nga lang kami kung gusto namin ng may cottage yung dagat, may floating house at may white sand, aray. Dahil ngayon dagat dito sa amin ay dagat lang, walang cottage at walang mga floating house. Pero okay lang mga pare ko, at least dagat, aray. Hindi na rin nga pala kailangan magparinig ng jowa ko sa Facebook na magdagat kami dahil arit kapitbahay nga lang namin ng dagat, aray. At kaya naman pag nagparinig pa siya sa akin sa Facebook na magdagat with tag pa sa akin ay hindi ko na alam magagawin sa kanya, aray. At yan nga mga pare ko, nandito na kami sa dagat. Pero sabi ko nga kanina ay magpapalamig kami dahil sobrang init, pero pagdating namin dito sa dagat ay mainit pa rin, aray. Kaya naman nagdadalawang isip ako kung maliligo pa ako, aray. Paano ba naman yung pag-i-stay ko na 1 linggo sa bahay para magpaputi, masisira lang na 1 araw, aray. At yan nga mga pare ko, kahit sila nagdadalawang isip kung maliligo pa, paano ba naman sobrang init nga, aray. Pero sabi ko nga sa kanila ay hayain ang mainit at maligo na rin kami dahil sayang nga naman pagpunta namin dito. Mag-i-stay na nga lang kami ng 2 linggo sa loob ng bahay para magpaputi ulit, aray. At buti na nga lang mga pare ko, inailukan ko itong boyfriend ko na sumama. At yun nga mga pare ko, sa kalayasan ng bunso kong kapatid ay natadagat ang kanyang kalapati, aray. At yun nga mga pare ko, pinipilit ng isa kong kapatid na paliguan yung alagang aso ng kapatid kong bunso. Hindi nga naman sa kanya sumasama dahil di siya ang amo. Kaya yan nga to the rescue yung kapatid kong bunso, aray. Nagalit pa nga sa kanya dyan yung kapatid kong bunso at bakit nga pagka daw naman hinagis. Kaya nga yan, natatakbo ang aming aso na si Seisho at hindi na nga ulit nila yung mahahawakan, aray. Paano ba naman pinersa nga naman ang pagliligo. At yan nga mga pare ko, hindi nagawa lagi ng 2 kong kapatid kapag naliligo kami ng dagat ay magtumbling. At pag man din nasuklo ang paa mga pare ko ay timo sa tabi. At yan nga mga pare ko, niyaya ko na rin yung boyfriend ko na maligo. Sa mga oras ng yan mga pare ko, hindi ko na nararamdaman ang init dahil sobrang lamig nga naman ng tubig dito sa dagat. At sobrang sarap nga sa pakiramdam mga pare ko. Ngayon na nga lang ulit kami nakaligo ng dagat mga pare ko dahil kahit malapit nga kami sa dagat hindi naman kami mahilig maligo dito kasi nga naman mainit. Bukod sa mainit ay makati din dito maligo mga pare ko. At sa mga oras ng yan mga pare ko, iniyayaya ko sila na mag-running kami. Pero alam ko na agad na ako mananalo dyan kasi nga naman may lahi akong isda, aray. At yan nga mga pare ko, hindi na rin kami nagpakalayo dyan dahil lahat nga kami may phobia sa dagat. Paano ba naman parang mahihila sa paa mo, aray. Sa mga oras ng yan mga pare ko, tinatawanan ko itong isa naming kasama. Paano ba naman wala pa kaming 1 oras na liligo kasing itim na ng pit ng kawali, aray. Yan nga, tuwan-tuwa na naman yung 2 kong kapatid para na namang isda na nakawala sa aquarium, aray. Paano ba naman hindi rin naliligo ng dagat kapag hindi kami naliligo, kaya ngayon lang ulit sila nakaligo dito mga pare ko. At yan nga mga pare ko, sumunod sa kapatid kong bunso yung alaga niyang aso. Pero bumalik nga din agad at kali pagtitipan na naman siya, aray. Sa mga oras ng yan mga pare ko, walang magawa yung jowa ko kaya yan at dinadamahan yung kapatid kong isa. Pero sabi ko nga sa kanya mga pare ko, huwag siyang pipiho. Kasi nga pag napikon niya ay sa laki ng katawan ng kapatid kong lalaki niya ay isang balian lang jowa ko, aray.
Dahil nga mga pare ko, nag-ala gymnastics na naman ang mga kapatid ko. At kala mo naman talaga mga expert ay pag nabalian man din ay timo sa tabi. Aria. At ayan nga mga pare ko, pupunta sana ako sa kanila para sawayin sila. Pero pagdating ko nga doon ay hindi ko ginawa at sabi ko ay parang masaya din gawin, Aria. At ayan nga mga pare ko, nakisali na rin ako, isa pa rin naman pasaway, Aria. At sabi ko nga ay akong maghahagis para malayo ang lipad, Aria. Pero sabi ko nga sa boyfriend ko ay dahan-dahan lang at sa sobrang payat nitong kapatid kong bunso ay baka hanggang dun sa sibal yan lipad. Aria. At sa mga oras ngang yan mga pare ko ay parang gusto ko rin gawin kaya sabi ko sa boyfriend ko at kapatid ko ay ako naman. Pero nagdadalawang isip pa nga sila, paano ba naman baka nga daw hindi nila ako maiangat, Aria. Pero ayan nga at napilit ko rin mga pare ko. At sa mga oras na nga yan ay nakabahan ako at baka nga naman pagtalon ko ay masipa ko yung mukha ng dalawa, Aria. Pero yun nga mga pare ko at kita nyo dun sa dalawa na hirap sila lalo na yung boyfriend ko ay ngibit na eh. Aria. At yun nga mga pare ko, nagdagasa nga lang ako ay mahirap nga pala yun. Sumakit nga lang mga pare ko ang kamay ko dyan. Ano ba naman ay naituon ko sa buhangin. At yung sinasabi ko nga sa kanila mga pare ko na baka sila mabalian ay ako pawari yung babalian, Aria. At yun nga mga pare ko, sabi ng kapatid kong isa siya naman daw nga. Pero ayan nga't ako'y napapaisip at parang hindi ko nga naman kaya rin kapatid kong Ari. Paano ba naman ay mas mabigat pa sa akin, Aria? Pero sabi ko nga itatry ko kung kaya namin siya. Ayan nga mga pare ko, tirap na rep kami ng jowa kung iangat siya. Paano ba naman ay sobrang bigat nga naman talaga. Para nga ni ako nagbubuhat din ng 2 sako ng bigas, Aria. At ayan nga mga pare ko, tawan-tawa ako nung tumalon siya at paano ba naman ay daw pala ka kung tumalon, Aria. At sa mga oras ng yan mga pare ko ay napapagod na ako at parang gusto ko na rin magyaya pa uwi. Pero sabi ko nga ay maaga pa naman. Kaya sabi ko maya-maya na lang rin magbabad muna kami dito. At sa mga oras ng yan tinatanong ko mga pare ko kung may agihis pa dito. At sabi ko nga sa kanila ay manguha kami. Agihis nga pala mga pare ko ay yung parang tulya pero maliliit. Tinatry ko nga maghanap mga pare ko pero wala akong makita at sabi nga ng kapatid ko ay wala na daw. At sa mga oras ng yan mga pare ko ay naiinip na ako at parang gusto ko na mag-aya umuwi, Aria. Pero nakita ko ngayon 2 kong kapatid na nag-e-enjoy pa. Kaya sabi ko maya-maya na lang. At yan nga mga pare ko, nakakaramdam na ako ng pangangati at yan nga todo kamot na naman ako. Sobrang naiiyamot na rin nga ako dyan mga pare ko at sobrang kati na rin nga ng katawan ko. Hindi ko nga rin pala alam mga pare ko kung bakit makati rin minsan talagang maligo dito sa dagat na to. Siguro nga ay dahil malandi itong dagat na to, Aria. At hindi ko nga pala makamot yung likodan ko mga pare ko at hindi ko abot kaya naman tinawag ko yung jowa ko para sana magpakamot. At mag-uutos pa nga, Aria. Pero pagdating niya nga dyan mga pare ko parang nawala-wala na nga yung kati, Aria. Paano nga ba naman siya lang ang solusyon sa lahat ng sakit ko, Aria? Pag tinabihan nga niya ako niyan nawawala na yung sakit ko, Aria. Sana all. At yun nga mga pare ko, nagmuni-muni muna kaming dalawa dyan habang pinapanood namin yung mga anak namin, Aria, feeling. Sabi ko nga sa kanya dyan ang sarap pagmasdan ng 4 na bata. Paano kaya pag anak na namin yung mga yun, Aria? Paano nga ba naman ilang beses na namin tinry ay wala talaga mabuo, Aria? Kako nga mga pare ko baka isa sa amin 2 ay baog, Aria. Gustong gusto na nga namin mga pare ko magkaanak kaso nga lang talaga ayaw kaming pagkalooban ng Diyos, Aria, assuming. Pero bukod nga sa biro mga pare ko, ay sa totoo lang gusto talaga namin magkaanak. Pero matagal pa naman yun kapag mayaman na kami, Aria. Siguro kapag 60 years old na kami, Aria, tagal naman. Pero yun nga mga pare ko, sa panahon ngayon pwede na magkaanak kahit same gender. Pero huwag nga kayong mainip at matagal-tagal pa yun, bata pa kami, Aria. Hayaan nyo at kapag may anak na kami, hindi naman namin itatago sa inyo, sasabihin namin sa inyo, Aria. Pero bago ngayon mga pare ko, kailangan pa namin kumayod ng kumayod. Dati kasi kaming kayuran, Aria. Pero ayan nga mga pare ko, tumayo na ako para tingnan ang oras. Paano ba naman baka abuti na kami dito na alas 5 ay may gagawin pa kami. At sa mga oras ng yan mga pare ko, aring batang Ari, kinakaw na isa namin kasama at pinapauwi na daw na nanay, Aria. Parang ramdam ko'y may mapapalo, Aria. Doon nga niyo sa nanay ng batang Ari, hindi nga namin Ari niyaya. At sa mga oras ng yan mga pare ko, ayan at jowa ko na ipagkulitan na naman sa 2 kong kapatid. Binabato niya nga ng putik mga pare ko. At sabi ko nga sa kanya wag lang ako matatamaan at siya'y tatamaan din sa akin, Aria.
Niyayaya nga nila ako dyan mga pare ko na magbatuhan daw kami ng puti. Sabi ko naman ay ayoko at pag ako'y kasali baka magkaiyakan pa sa lakas ng bato Aria. Kaya naman sabi ko sa kanila ay sila lang nga lamang at wag na nila akong idamay. At yun nga mga pare ko sa mga oras kang yun ay naghahanap kami ng shell ng jowa ko mga pare ko. Yan nga mga pare ko may nakita siyang shell na may laman. Tinatanong ko nga sa kanya kung nakakain yan ay nakakain daw nga yan. Hindi ko nga alam ang tawag dyan mga pare ko pero nakakain nga daw yan Aria. At yun nga mga pare ko nakita ko dito yung aso naming si Sesio at sa pakiramdam ko'y nangangati na rin nga Aria. At sa mga oras ng yan mga pare ko ay nakakita kami ng sanganiyog kaya naman sabi ko sa jowa ko ay sumakay siya at hihilahin ko siya Aria. At kahit nga payat lang tong jowa ko mga pare ko hirap na hirap pa rin akong hilahin siya Aria. At ayan nga mga pare ko sumunod na yung dalawang kapatid at sabi nila ay running nga daw kami. At sabi ko nga sa kanila ay sige at ang matalo'y pipitikin sa itlog Aria. At ayan nga mga pare ko dahil ayoko mapitikan sa itlog yan at karipas na ako ng paghila diyan kahit na mabigat Aria. At yun nga mga pare ko nanalo kami. At nagtatawanan nga kaming dalawa dyan sabi ko pipitikan namin yung dalawa sa itlog Aria. At sa mga oras ng yan mga pare ko ramdam ko'y pagod na rin dalawang ari. At maya maya nga lang yan magyayakag na rin yan dalawang yan. Iniintay nga lang namin yung dalawang yan na magyaya pa uwi at kami uwi na rin. Paano ba naman ay sobrang babad na nga kami sa araw. At makati na rin sa katawan Aria. At ayan nga mga pare ko at nagyaya na rin sa wakas yung dalawa kong kapatid. Sabi ko rin talaga sa kanila umuwi na nga kami at magluluto pa rin kami mamaya ng pang-ulam namin ngayong hapon. Mag-alas 4 na nga rin pala niyan mga pare ko kaya naman umuwi na rin kami. At baka nga abutin pa kami dito ng gabi Aria. Sabi ko nga ni Dian alas 4 na ay mainit pa rin. Ay ayaw naman talaga magpaawat nitong haring araw na ito Aria. Sa mga oras kang yan mga pare ko ay nag-iisip kami dalawa kung anong uulamin namin mamayang gabi. At wala nga niya akong maiisip kaya naman sabi ko ay bahala na si Batman Aria. At yun nga mga pare ko yun nga lamang po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw. At maraming salamat rin po sa panonood. Mahal ko kayo mula din sa amin hanggang diyan sa inyo. Bye bye.